Okay, so sino po yung wala dito ng Sunday ng hapon? Sunday ng hapon, wala kayo, no? Sino yung nandito ng Sunday ng hapon sa ating lecture? Wow. So, ang topic po nung last Sunday, tungkol po doon sa mastering the marriage game. Dahil po sa limited ng ating time, nag-reserve tayo ng time supposed to be for question and answer. So ngayon po, ibibigyan ko lang din yung pinaka last point ng message last Sunday. Ang topic po natin last Sunday, ano ba ang intention ng Panginoon sa marriage? Ito po hindi lamang para sa couple. The message is for everyone. Okay? For everyone, single, widow, widower, young people, abandoned, forsaken. So this message is for everyone. Again. Okay? Okay lang ba sa inyong patay yung ilaw? Okay lang sa inyo yan? Okay lang ba sa inyo? Okay. At least okay sa inyo? Oo. Okay. Good question, hindi daw okay sa akin. Well, mas okay kasi ang alam ko, dapat patay para mas makita sa harap, di ba? Okay. Doon sa naka-attend last time, ano pag ang intention ng Panginoon sa marriage? Pag hindi nyo naintindihan yung intention ng Panginoon sa marriage, unang-una, hindi nyo mararanasan ang mga pagpapala ng marriage. At kapag hindi tayo nabuhay doon sa layunin ng Panginoon sa marriage, walang fulfillment ang couple sa marriage kapag hindi naintindihan ano ba ang intention ng Panginoon sa aming dalawang mag-asawa? So yun po yung pinakapunot dulo ng lahat, lalo sa mga kabataan, bago kayo lumunsad. Sa pag-aasawa, dapat naintindihan nyo ang purpose ng marriage. Okay, so atin pong pinagtibay nung nakaraan, ang purpose ng marriage. Ito po ay nakapattern. Dito po galing ito sa Ephesians chapter 5 verse 31 and 32, tingnan po natin ang ating pinaka-base text. At ako po ay mamaya ay dadagos po doon sa point number 3 natin. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Oneness. Okay? Ang purpose ng Panginoon sa couple is oneness. Saan pinattern yan? Tuloy sa verse 32, this is a great mystery. Alin yung great mystery? Yung pagkakapattern ng Panginoon sa marriage. Okay? Ganon din ang purpose ng Panginoon concerning Christ and the church. Kung ano yung relationship ni Jesus Christ sa church, kung ano yung intention ng Panginoon kay Christ and the church, the same as the intention of God with the husband and the wife. Maliwanag po ba? Okay, liwanagin po natin. Pag sinabing Christ and the church, sino yon? Christ at tayo. Okay? So, tingnan po natin ang pattern, ha? Tingnan natin ang pattern. Ephesians 5:25. Ephesians 5:25. Iyan, mag-aasawa ka one day, no? Ikaw, James, mag-aasawa ka one day? Ha? Hindi daw, oh. Kunyari pa to. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Nakita niyo yung pattern?
Kung paano inibig ni Kristo ang iglesia niya, ang commandment, ganun din ibigin ng lalaki ang kanyang asawa. Ako nyo. Pareho, di ba? So, ibig sabihin, dalawang pag-aalayan ng buhay. Okay? Bakit dalawa? Ang sabi sa 1 John 3:16, ganito ho yun. Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us. Sino yung us? The church. Sino yung church? Ikaw at ako. Tayo. And we ought to lay down our lives for the brethren. So, dalawang pag-aalayan mo ng buhay. Okay? Kung ikaw ay husbands, the church. Tayong lahat ay alay ang buhay sa church because Christ laid down His life for the church. Maliwanag na po ba? As I lay down my life for the church, because I am commanded and everyone is commanded to lay down life for the church, as a husband, I have to lay down my life for my wife. Kasi pareho po eh. Pareho ang value ng wife at ng church pagdating sa husband. Nakita niyo yung parallel? This is wisdom, this is the mystery. May parallelism. So marriage is patterned by God with the relationship of Christ and the church. Kung ano ang mag-asawa, ganun si Kristo at ang church. But every one of us is commanded to lay down your life for your church. Wala hong option yun. Kasi nakalagay doon, oath eh. Walang option. Walang option sa mga husbands, kundi i-lay down ang life sa wife. Wala din hong option yun eh. Ang ibig sabihin noon, ang target ng Panginoon is oneness. Ang target ng Panginoon ay closeness. Kaya nga, one flesh. Okay? Oneness or intimacy. Okay? So, ang sabi po doon sa akin topic last time, yung pagdating doon sa consolation point, ano yung mapapala natin kapag tayo ay merong oneness, closeness sa relationship ng husband and wife? Anong meron doon sa topic ko nung last time? Pag sinabi po nating oneness or intimacy sa mag-asawa, hindi po ito yung magkasama kayo sa higaan for intimacy. Iba po yung pinupoint out doon. That is part of intimacy. Pag sinabing intimacy, ang halimbawa binigay ko po ay relationship ni Abraham at ni God. Anong tawag sa Bible kay Abraham? Friend of God. Okay, tingnan po natin sa 2 Chronicles 20 verse 7. Dito po natin tingnan. Art not thou our God, who didst drive out the inhabitants of this land before thy people Israel, and gavest it to the seed of Abraham, thy friend forever. So pag sinabi pong friend, no? Pag sinabing friend, ang tinutukoy po dito, kaya naging magkaibigan sila, na tinutukoy dyan, ang magkaibigan po, okay, they know and they understand each other. And they shared secrets. Okay? They want to help and protect each other, kaya magkaibigan. So si Abraham ay tinawag na kaibigan at meron silang intimacy dalawa. Kaya ang mga sikreto ng Lord ay sinasabi ni Lord kay Abraham. Ang isa sa pinaka-intimate kay Lord na sa Bible
ay si David. Kasi si David ay tinawag a man after God's own heart. Ibig sabihin, meron silang oneness ng damdamin, magkapuso ang tawag, kapuso. Hindi lang kapamilya, kapuso pa. No? So yun po yung intimacy. Iisa. Iisa ng isip. Kaya hindi pwedeng hindi tayo mag-aasawa ng katulad ng ating isip, ng kapananampalataya. Yun nga magkasama na, iisa ng pananampalataya, nakakagulo pa. Eh yung kaya magkaiba pa. Know your point? Sabi po doon sa book na binasa ko, do you want a sure formula for a failure marriage as Christian? Marry an unbeliever. Magkasawa kayo nang hindi nyo kakatulad. Wala kayong mahihitang intimacy doon. Kasi spiritually, you cannot be intimate. Spiritually. Psychologically, maybe. Emotionally, maybe. But spiritual intimacy, you cannot get to that achievement. So nakita natin ang characteristic ng intimacy, oneness. Hindi ka pwede maging intimate pag hindi kayo nagbe-blend. Pag walang blendedness, there is no intimacy. Magkaiba ng prinsipyo sa maraming bagay. Di ba? Mahirap po yun. Okay. Dakot po tayo doon sa consolation. Meron po akong i-reveal sa inyong bagay. Sa Genesis 1:28. By the way, in the New Testament, God called us friends. In John chapter 15, no? Tinawag din tayo ng Panginoong kaibigan in a sense na nire-reveal niya sa atin ang kanyang mga secrets. Mga kalooban niya na tayo lang ang nakakaalam. Na para sa atin lang. No? Itong ginagawa natin, ito ay sikreto. Hindi ito naiintindihan ng mga tao sa labas kung anong meron tayo dito. Maliwanag po ba? Okay. Tingnan po natin yung verse na to. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply. Anong kaibahan ng fruitful at multiply? Sino nagsasabing pareho lang yan, Pastor? Sino nagsasabing magkaiba yan, Pastor? Wala akong kausap. Sino nagsasabing pareho lang yan? Sino nagsasabing magkaiba? Oh, may malakas sa loob, no? Magkaiba. Yung iba, ayaw tumaya eh. Win-win eh, no? Magkaiba ho yan. Pag sinabing fruitful, multiplication is about number. Ano yung ibig sabihin ng fruitful? Pag sinabi ng Panginoon, be fruitful. Okay, dalhin po natin sa New Testament. John 15:16. Saka pag-aaral ko at pagbubulay-bulay ko, yung fruitfulness na tinutukoy dyan, normally, 4 ang aking sinasabi. Unang-una, bunga ng kabanalan. Yan po yung nakalagay din sa Bible. Pangalawa, bunga ng nadadala sa Diyos. Pangatlo, bunga ng generosity, mapagbigay ka. Pangatlo, bunga ng pagbabagong buhay. Nadadala sa Diyos. Bunga ng pagpupuri sa Diyos. Fruit of our lips. 4 po yun, binabanggit ko lagi. Pero akin po napaglimi-limi, ang pinakapunto po ng pagsinabing bunga, hindi po yung nadadala sa Diyos. Yung multiplication, yun po yung nadadala sa Diyos eh. Ano po ibig sabihin ng Panginoon na, be fruitful. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit. So palaisipan po ito. Malalim pong ibig sabihin yan. Ano ka mo? Kindness? Likeness. Tama ka doon, Brother Ernie. Bunga ng Espiritu. Likeness. Ang pagiging likeness ni God, yun po yung bungang tinutukoy dito. Be fruitful and multiply that likeness of me. Nakuha niyo po? Maging kamukha ko kayo,
Maging totoo ang aking pagka-Diyos sa buhay mo personal at i-multiply mo yan, yung ganyang klase. Ang kalwalatian ng Diyos, pag ikay nagkaroon ng kabanalan sa buhay mo, nagiging totoo sa iyo ang kapakumbabaan, nagiging totoo sa iyo ang pag-ibig, nagiging totoo sa iyo ang character ni God, natutuwa ang Panginoon at higit pa siyang natutuwa pag ikaw ay nakapagdala sa Panginoon na magiging kamukha din ng Diyos. Awan nyo na, pag sinabing be fruitful, kaya ang Panginoon, ang fruitfulness ay nanggagaling sa pagkakaroon ng intimate relationship kay God. Okay, I want to say this very important to you, everyone. May I have your eyes on me. Yung mga hindi married, hindi makaka-relate. One of the most pleasurable things that God gave to mankind is the pleasure of intimacy, the sexual intimacy. That is only for the marriage. Kung ano yung sexual pleasure na nararanasan ng mag-asawa, that is the intimate moment na tinatawag nila. If you're having bonding with God, because pattern is just the same, kaya pala gano'n na lamang ang saya kapag nakikipag-fellowship ka kay God in your private moment. Ito yung hindi naiintindihan ng marami. Ito yung tinatawag na edge of glory. When you're having bonding with God, fellowshipping, worshiping God, spending the most okay? Is to have that moment of intimacy pag in the isip ang utak nila. Kaya hirap kami kasawa ka ng isip. Walang intimate na mangyayari ito. Intimate is achieved by growing together into one principle, knowing one God, knowing one kind of humility and one love. Ngayon niyo po, kaya kapag, yung mga mag-asawang nandito ngayon, kapag hindi kayo nakafocus sa inyong intimacy, hindi yan ang pattern ni God. Ang pattern ni God sa marriage nyo ay maging close kayo, maging iisa kayo sa tunay diwa ng pagsamba. Doon nyo mararanasan ang pagiging mabungang pagsasama ninyong dalawa. Pero kung hindi talaga nakadirect tayo sa isa't isa, pero anong susi? Intimacy with God pa rin. Kapag hindi ka nagpupurso ng intimacy kay God, hindi kayo pwede maging intimate din. Pero kung pareho kayong mag-asawa, na ang focus nyo ay maging malapit sa Diyos pare-pareho, wow! Ang ganda ng pagsasama nyo! Amen! Hallelujah naman dyan! Maraming mga mag-asawang hindi nakakaranas dyan. Kasi bakit? Magkaiba ng takbo ng isip eh. Hindi sila pareho ng direksyon na maging malapit sa Diyos eh. Gusto ko maging malapit ako sa Diyos. Kaya bumababad ako sa Diyos, nararanasan ko ang intimate moment kay God. Okay? And if your wife and my wife will do the same, there is transformation in intimacy. Nagtatransform ako kay God, nagtatransform ang asawa ko kay God, hindi ako naman blendedness. Nakuha nyo? Okay. Yan po yung blessing. Tingnan po niyo yung blessing, the blessedness of fruitfulness. Diba? Pag nagiging totoo ang Diyos sa'yo, ang sabi dito, basahin niyo po yan. Whatsoever ye shall ask, whatsoever ye declare, kung totoo ang Diyos sa buhay mo, whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. Kasi mabunga ka. Okay, baba po natin sa verse 7, John 15:7. If you abide in me and my words abide in you, that is intimacy. If you are fellowshipping with God and experiencing the glory of being in the presence of the Lord, which a lot of Christians are forfeiting in their lives, ye shall ask what you will. Amen.
He shall ask. Powerful prayer life. Powerful declaration. Amen. Okay. So do you want to have a powerful life? A powerful prayer life? O, tignan po natin sa 1 Peter 3:7. I will go to my point number 3 after this verse. Ang sabi po dito, likewise, ye husbands, matapos mong sabihin ang pag-submit ng babae, okay, sa husbands, ang sabi naman sa husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. So nakita niyo po, pag wala pong intimacy ang mag-asawa, ang mga panalangin po nila ay hindered. It's about intimacy. Everything in this life is about intimacy with God and intimacy with the wife. Kaya mga binata at mga dalaga, pipili ka na mapapangasawa mo na candidate na magkakaroon kayo ng intimate relationship. Yan ang tinatawag na God's will. May nagtanong last time, totoo ba yung soulmate? Mas totoo yung sourmates kaysa soul. Soulmate, ibig sabihin, pareho ka ng chemistry, nagbe-blend kayo, yun po yung soulmate, pero hindi po yan ibig sabihin predestined soulmate. Di ba? Hindi nga tayo inuutusan ng Bible na mag-asawa. Wala naman nakalagay sa Bible, dapat mag-asawa kayo, wala naman ganun, di ba? There is a command for us to be married. No, there's not. It is inherent desire. But you have an option to get married or not. Amen? Sabi ng bisita namin, ini ng babes nung last time, siya ay naging byuda at age of 42. Siya ay more than 50s na. Sabi niya ay, ayaw ko magsalita ng tapos, pero kung may darating, open naman ako. Okay. Open naman ako. Si Ninang Babes, kahit i-open pa, ayaw niya ng open. Okay, so here, going now to my third point. Paano ba magkakaroon ng intimacy? Ang mag-asawa at ang Diyos. Paano ka magiging intimate kay God? Paano ka magiging intimate sa asawa mo? Number 1, ang sabi po dun sa ating point is, practice love. Okay? Ang gusto kong bigyan din sa inyo, mga kapatid, kanina, uulitin ko sa inyo, ang fruitfulness ay ang pagiging totoo ng Diyos sa buhay natin. Maliwanag po ba? Okay. Okay. Practice love. Pag sinabing mahal mo ang Diyos, o mahal mo ang asawa mo, anong ibig sabihin nun? Inihalay yung buhay. Yan ang sabi sa Bible. Pero behind that, nag-preach ako one time, ano ba yung, bakit inaalay niya ang kanyang buhay? What is the motive behind laying down life? Laying down life in itself is a demonstration of love. But there is behind that love. The meaning is this. Kaya ako iaalay ang buhay ka sa'yo kasi mahal kita. Eh bakit iaalay mo yung buhay? Pwede naman bigyan mo lang ako ng bulaklak, okay na Maintindihan ko namang mahal mo ko Ba't iniaalay mo yung buhay mo? Bakit iniaalay ng Diyos ang buhay niya sa'yo? Pwede naman bigyan ka lang ng ginto, pera. Bakit ang buhay niya iniaalay niya sa'yo? Kasi pag sinabing mahal tayo ng Diyos, the word is pinapahalagahan tayo ng Diyos katulad ng kanyang pagpapahalaga sa kanyang buhay na ang kanyang buhay ay inialay niya sa'yo kasi ang halaga mo at ang halaga niya ay pareho lang. Inialay ko yung buhay ko sa asawa ko kasi ganoon ko siya pinapahalagahan. Kung ano yung buhay ko, binibigay ko sa kanya Amen? Ibig sabihin nun pagpapahalaga. Ang halaga natin ay halaga ng buhay ng Diyos. Love, therefore, is
giving or recognizing the value of the one you love. Kaya kung pinapahalagahan mo yung tao at mahal mo siya katulad ng buhay mo, i-apply mo yung tinatawag na yung sa treatment sa mag-asawa. How do you treat your husband? How do you treat your wife? Affects the kind of pagpapahalaga mo at pag-ibig mo sa kanya. Oh, here I go. In 1 Corinthians 13 verse 4, the treatment of a relationship is like this for intimacy's sake. Verse 4. Ang pag-ibig ay patient at kind. Inuulit-ulit ko po sa inyo yan. Kung mahal mo ang asawa mo, you're always kind even with your words to your wife and to your husband. Mas more to your children. Hindi ka maglalabas ng salitang rude sapagkat ang sabi sa Bible, ang love ay hindi rude. Do you understand what love is? You are never be rude to the one that you love. Dahil hindi mo siya gustong saktan. Pero sometimes masakit pag tayo nagre-rebuke. Di ba? Out of love. Gusto nating maayos ang buhay, kaya tayo nagre-rebuke ng mali sa bahay. But it does not mean that there is no love in that. Do you treat your wife and your husband with kind words when you say anything to them? That's basic attitude. Tuloy natin. Sa verse 5, that not behave unseemly. Yan ang ibig sabihin ng pagiging rude. No? Yung iyong treatment is always appropriate. Pag na-violate mo yung kanyang will, medyo nabasto siya sa'yo o anuman, madali kang mag-sorry na, sorry, I don't mean it. Di ba? You're so sorry deep in your heart. Pag na-violate mo yung minamahal mo. At ang sabi diyan, hindi sarili mong hinahanap mo. Kaya ang hirap nung mag-aasawa ka, naghahanap ka ng taong pupuno ng mga kakulangan mo. Marami kang demand sa buhay mo, marami kang dreams, dapat saan niya mag-fulfill. Pag hindi niya na-fulfill, away ang labas niya. Kala ko ganito eh. Kala ko itong gagawin mo, kala ko ganyan eh. Nakuha niyo? Kaya hindi kayo mag-aasawa na kayo ay kulang. Mag-aasawa kayo dahil kayo ay puno. Pag nag-asawa ka ng kulang-kulang ka, mahirap punuan yun. Kaya ang gulo eh. Maghahanapan kayo eh. Nakuha niyo? Kasi ang pag-ibig hindi naghahanap. Kung ibigay mo kung gawin mo o hindi, cool. Who knows, tomorrow, magawa mo. Pero ako, ang importante, ginagawa ko yung responsibilidad ko sa buhay mo. Kung tutuusin, basic lang ho yan eh. Di ba? O ngayon, yun po yung description ng love eh, yan o, 1 Corinthians 13. Ang dami hindi nakakaintindi dyan. Simple ho yan, matagal lang inuulit-ulit yan. Ang pag-ibig ay mabait, ang pag-ibig ay magalang, ang pag-ibig ay mahinahon. Pinuprotektahan ang isa't isa. Most especially in public. Nakikita ng mga tao na si Joanna, ganyang irespeto si Kevin. Nakikita ng mga tao na si Melvic, ganyang igalang ang kanyang asawa si John, even in public, even in front of your children. Kasi yun ang pag-ibig eh. Ang pag-ibig eh. Amen? Ganun ba ang nakikita ng mga anak nyo sa relasyon nyo mag-asawa? That the wife is really very kind and nice to the father? Okay. Ano yung expression ng love? Balik po tayo doon. Kapag mahal mo yung tao at mahalaga sa iyo yung tao, apektado ang treatment. At ano yung pinaka-expression ng love? Clingingness. Walang taong pinakagusto mo laging kasama, kundi ang esposo mo sa mundong ibabaw. I love to be with my children, but I love to be with my wife. Problema lang, pag busy na yung wife, sometimes hindi na magiging together kayo lagi. So, hahanap kayo ng paraan paano kayo magiging together pa rin. At ipaprioritize nyo.
ng isa't isa. Pag hindi nyo na gustong kasama ang asawa nyo, may problema na kayo. Maybe for a time, kasi may purpose, kasi nakalagay sa Bible na pwedeng hindi muna kayong magsama for a purpose. For prayer and fasting. Maybe soul searching. Di ba? Maybe. Okay? Mga madam, mga Mr. and Mrs., yung bang spouse nyo, gustong-gusto nyo pa rin kasama sa buhay nyo, kung saan kayo pupunta? Kung pwede lang iligay sa bulsa, di ba? Pag hindi na ho, medyo, yung pag-ibig, hindi ho ganun katotoo. Di ba? So, i-revive po natin ang damdamin natin sa ating mga asawa. So, hindi po yan siya. Dadako po tayo sa pangalawang point. The practice of love is giving. Nakita ko po sa Bible na kapag pala pagmamahal, pagbibigay ng halaga, or pag-recognize ng halaga niya, na kasing halaga ng buhay mo, at pangalawa, kasing halaga kung paano siya born again, paano siya pinahalaga ni Jesus. At ako'y pinahalaga ni Jesus, kaya may capacity akong ibigay yung halagang yun sa Kanya, kasi naramdaman ko rin yung kay Kristo. Gets? Ganon din sa iglesia nito, ang pagpapahalaga natin dapat sa isa't isa. Ay kung paano pinapahalaga ni Kristo ang bawat isa sa atin. Kaya mahalaga ang treatment sa bawat isa. Sinabihan ko mga youth natin, kapag kayo matutulog sa bahay, pag Saturday doon kayo matulog, yun nga lamang, hindi ko na magagawa yung ipagluluto ko na kayo. Sabi ko, magluto kayo dyan, may pagkain dyan, etc. Meron dyan, lahat ng klase ng pagkain nandyan, mamili kayo. 3 klase ng tuyo ang nandyan, mamili kayo. Ilang lata ng sardinas nandyan. Kala mo kung ano-ano. So basta kayo ay willing pupunta doon kasi galing pa po ng Cavite itong mga to, ang hirap namang maaga alis doon. 'Di ba? So kaya sabi ko, pwede kayo matulog dito ng Saturday night sa bahay. Yun nga lang, hindi ko kayo mapaglilingkuran ng gano'n na lang gaya ng dati. Okay? So ang pag-ibig ay nagpapahalaga, kaya pinapahalagaan ko kayo. Bawat isang nandito. At bawat ako pinapakita ang pagpapahalaga sa inyo, pinapanalangin ko po ang bawat isa dito. So I'm happy again for the presence of Pia. She made it again today. Pasensya ka na, Pia. Nakikita ka, madalang kasi kita makita rito. Alam ko, busy-busy ka, nag-aaral ka, and I'm happy to see you here, and I'm hoping that one day also your mom will be with you. Okay. Oh, ang dami natuwa dito, mga tagahanga mo, ang dami pala dito, eh, oh. Okay. Okay, point number 2. Mahalaga yung point number 2, mga mag-asawa. Mga binamahal ko mag-asawa, may I have your ears on me. Point number 2, number 1 is practice love by giving value to each other, affected by the treatment, and then pangalawa is perform the role. Ano ba ang role ng lalaki? Lay down life for the wife. Sisikapin mo with all your heart to lay down life for the wife. At anong role ng wife? Kaya hindi magkakaroon ng intimacy if you will not perform your role. The role of the wife is submission in everything. Treating husband as Lord. Kasi ang nakalagay po sa Bible is reverence the husband. It means fear your husband. Kasi Lord siya ng buhay mo eh. May lakad po si Ora at aalis na po yan. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, magdala ka ng maraming pera pag uwi mo, ha? Okay. Mahalaga po yung point number 2, mga kapatid. Hindi mo magkakaroon ng intimacy pag walang proper, appropriate performance of the role. Simple lang. Okay. Ang sabi sa Ephesians 5:24, tingnan niyo po ha, tingnan niyo ha. Jana, pupunta ka ng abroad, no? Mamimit mo yung husband mo. You're meeting not your husband, but your Lord. Tingnan po nyo. Therefore, as the church is subject unto Christ, kung paano tayo ay nagpapasakop kay Kristo, so let the wives be to their own husbands in... Shout it out, ladies! Uy, alang alabas sa ilong.
O mga lalaki, sabihin nyo ngayon, submit unto your own husbands in? Uy, mukhang takot kayo. Mukhang pabulong. Pag hindi ko nagsasubmit ng isa't isa, kasi ang sabi po sa verse 21, Ephesians 5:21, tinan nyo ha, ayan o, submitting yourselves one to another. Yung submitting yourselves one to another is perform your role. Magsasubmit ako sa iyo as a husband to be your protector, to be your provider, to be your pastor. Yun po yung husbands, tatlo po yan. O, mga lalaki nandito, may have your eyes on me now. Ikaw ay pastor ng pamilya mo? Jong? Toto? Nakatago si, nagtatago sa akin to si Tikboy eh. Pastor kayo ng pamilya nyo, protector kayo ng pamilya nyo. Okay? Sino dito pag may nangapi na, sweetheart, pagtanggol mo nga ako, inaapi ako. Tatago ka sa likod ng wife mo. You are the protector, the provider, and the pastor of your family. You are to lay down life for your wife. And the wife will submit. Ang hirap mag-submit kapag ang lalaki doesn't perform the role. At ang hirap naman sa isang lalaki na ang wife hindi nagsasubmit sa kanyang role. Parehong mahirap sa inyong dalawa yun eh. Kaya nga sabi dito, submit yourselves one to another in the fear of the Lord eh. If I perform my role, though I perform the role, wow! Wow! Ang ganda ng buhay ng mag-asawa. May babae nagpapasakop, may lalaking naninindigan sa kanyang role, sa kanyang pamilya. Amen, Kevin? Amen. Perform the role. Okay. Mga kababaihan, mga babae nandito, mga dalaga nandito, tingnan niyo po ito ha. Sa verse 33 of Ephesians 5, nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself. Nakita niyo? Kung paano minamahal ang wife, katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo, hindi mo gustong saktan ang sarili mo, kaya ang wife mo hindi mo rin gustong saktan. Gusto mong i-treat ka na maayos, kaya i-treat mo din ang wife mo ng maayos. Nakita niyo? Ang sabi po sa mga babae, and the wife see, pakitiyak ninyo that you reverence your husband. Anong word na reverence? The reverence is holy fear. Matakot ka sa mga husband mo. Ang problema, baliktad. Ang daming mga wife ngayon, tinatakot yung husband. Baliktad eh, no? Mukhang may bulong-bulungan dyan, ah. Bakit i-reverence ang husband? Bakit katatakutan? Ha? Tingnan nyo, ha? Yung husband at saka si Jesus Christ at yung Lord, iisa ng footing yan, eh. Kung paano nyo tinuturing ang husband nyo, ganoon din si Lord. Nakuha nyo? Okay. 1 Peter 3:6. Malapit-lapit na tayo. Okay. 1 Peter 3:6. Even Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. Kaya nga, may fear, may reverence, kasi ang husband is considered as Lord. Nakuha nyo na? Huwag ka mag-aasawa, Jeya, Lesia, Narisa, mga dalaga nandito, Pia, na hindi mo kayang ituring na Lord ang lalaking mapapangasawa mo. Maghintay ka kay Lord. Bibigyan ka ni Lord ng lordly na klase ng husband. Yung kaya mong kilalanin at respetuhin at i-reverence bilang your Lord. Amen? Paano niyo po tinuturing ang inyong mga husband? Casual? Okay lang, magkaibigan kayo eh. Pero yung respeto dapat nandoon. Hindi niyo siya babiolate. Kasi yung intimacy, magkakaroon ng epekto. Kaya hindi maging intimate, ayaw magsabit ng wife. Lalo kung lalaki, ayaw mag-perform ng role. Anong intimacy meron doon? Wala. Kaya mahalaga ang point number 2. Point number 3. Point number 3. Ano yung number 1? Practice love. Recognize the value. The value is the value of Christ. Number 2, perform your role. Husbands, love. Wife, submit. Point number 3, prioritize priority.
Kaya nagkakagulo-gulo ang buhay kasi ang priority hindi nabibigyan ng priority. So the secret of this life is prioritizing the priority. Sino ang pinaka-priority mo sa buhay mo? Spiritually si Lord. Number 2, the wife. Kapag ang priority ay naging nanay na, hindi na kayo magkakasundo noon. Kapag ang priority kaibigan o kapatid, hindi na rin yun magkakaayos. Gugulo kapag ang priority hindi nabigyan ng priority. Buti pa yung ibang tao, ang dami mong panahon. Sa akin, wala. Buti pa sa pamilya mo, lagi ka doon. O tapos yung sweldo mo, ang laki na naibibigay mo sa pamilya mo, tapos ako dapat ang priority mo. Nakita mo ako, hindi na ako nakakapagpariban. Hindi ako nagpapa-pedicure. Tapos ikaw, grabe ka magpadala doon sa pamilya ng... Sino bang priority mo talaga? Kami ba o sila? Di doon ka na lang. Eh, okay, mag-aasawa pag hindi nyo lang priority nyo. Pag sinanay pa rin, ang priority nyo, o si lola pa rin, huwag ka mag-aasawa. Guguluhin mo na yung buhay nyo. Tama, Andre? Pag hindi kayang ibigay ang priority, ibig sabihin, wala na yun. Wala nang priority, di ba? Sa'yo nang galing yun eh. Statement mo yan sa akin eh. Di ba? Christ identified that He must be the priority. Luke 10, let's see, 41. Okay, so dito po tayo magtatapos sa point na to, prioritizing the priority. And Jesus answered si Martha, alam natin ang kwento na siya ay pumunta sa kusina, okay? At siya ay naghanda ng pagkain. Hindi po naman masama yung maghanda ng pagkain kay Jesus Christ. Pero pinakita po ng Christ kung ano yung kanyang point, bakit siya pumunta sa bahay ni Martha at saka ni Maria. Verse 42. Review lang po tayo. But one thing, I have one thing in my heart why I have created you. I have one thing in my heart why I have saved you. I have one thing in my heart, you know what? Mary had chosen that part to pursue intimacy with me, to worship me. Private, personal worship. Bonding with me is my priority. I always want to have bonding with you. Kaya pag hindi nyo alam ang priority nyo, na ang priority natin is to pursue intimacy with God, you can never be intimate with your wife, and you're missing the point of your life. There can be no true fulfillment in your life because we are not doing what we are supposed to do. The one thing of Jesus Christ. Maliwanag po ba? The one thing of Jesus Christ was identified by David, preaching ko last Sunday ng hapon, the other Sunday, Lord's Supper, Psalms 27:4, one thing have I desired of the Lord. Di ba? Nakita po ni David ang one thing ni Jesus Christ. Nakita ni David ang one thing ni God in the Old Testament at yun ang kanyang pursuit. One thing have I desired of the Lord that will I seek after. Okay? Ang ganda po ng verse na ito. Ito po yung nagbibigay ng sense of direction. One thing have I desired of the Lord that will I seek after. Not two things, only one thing. Because Jesus has one thing, and I know the one thing, and that is my pursuit in life. That I may always enjoy intimacy with God. That I will always pursue to be close with God. My goal in this life is to be closer as much as I can with God, because that is the one thing that Jesus told me. And to be also as close as I can with my wife. Awan niyo? Huwag kayo magpaligoy-ligoy mga kapatid, this is very directional. Ang nakakatuwa nga po si Daniel eh. Nung sinabihan siyang itigil mo ang pagpurso ng intimacy mo kay God itigil mo yung pakikipagbanding mo kay God mo. Doon ka lang mag-worship sa King. Anong sabi ni Daniel? Wala akong pake. Kill me if you want, I will not stop. I don't care if I will lose everything in my life as long as I am with my God always. Nakuha niyo yung point? Nothing matters most with Daniel but to fellowship with God. Nothing matters most with David but to fellowship with God. With Abraham, with Moses, all these men of God were used by God, though they existed in different generations, but they have only one thing in common, the one thing of the Lord Jesus Christ. They always want to dwell in the presence of the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Ngayon, naway nasabi ko po sa inyo, mga kapatid, ang susi ng buhay para magkaroon ng fruitfulness. Gusto ng Panginoon, mahayag siya sa buhay ng bawat isa. At hindi po siya mahayag sa buhay ng bawat isa kung hindi po tayo makikipag-bonding sa Kanya. Kaya po ang bonding and fellowshipping with God is day
and 9. Amen?